So ayan, isang mapagpalang araw na naman mga kabaraba. For today's video po, pupunta po tayo doon sa Kanyugan kung saan tuloy na po yung aming pagpapaararo ni Kabarabang Kuya Man sa aking project. Sasabihin ko po sa inyo mamaya yung dahilan kung bakit nag-convert muna po ako sa paggugulay at hindi po ako nagtutok ngayon masyado sa pagbababoy. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung ano talaga yung dahilan kung bakit mas naisipan ko po ngayon tanim ng gulay, magpatanim ng gulay kaysa sa baboy. Kasi yun na nga po, mamaya na lang po talaga. So, yun, pupunta ako mag-isa kasi nga wala si senior na bayo, hinatid yung kapatid niya. Then, si Kadilis may ginagawa. So, ako lang po pupunta doon. At syempre, hindi na po ako maglalakad. Magmumotor na lang po ako. So, for today's video po, ipeplex ko sa inyo. At finally, ipapakita ko po sa inyo yung lapad, lawak ng aking tataniman ng aking gulay. Ng mga gulay. Para sa aking project ngayong mga buwan. So, yun na nga po. Mag-aalaga pa rin po ako ng baboy. Pero hindi na po sobrang dami katulad ng dati kong mga inaalagaan. So, yun lang po muna. See you later mga kabanaba! Mga kabanaba, papunta na nga po tayo. Then, wag nyo po akong gagayahin na mag-video habang naka-motor. So, yon, papunta na nga po ako. Ako lang mag-isa. Malapit lang po ito, sa likod lang ng bahay ni Aling Marites. So, pupunta na tayo. Paalala po, wag nyo pong gayahin yung nakamotor na nagvi-video. So yan, si Aerox po yung dala ko ngayon kasi si Beat ay dala ng senior na bayot. So yan, nakapasok na tayo dito sa papasok kung saan yun. May baka pa nga po mga kabanaba. Sana na lang hindi to magtakbo. Ito yung tali niya. Hintuan muna po natin. So yun mga kabanaba, hindi tayo makadaan. Buti na lang nandito si Aling Marites para hilain itong baka na ito. So yun, dito yung daan mga kabanaba para sa inyong kaalaman. At yun, may nag-harvest ng lansones kasi talagang season po dito sa amin ngayon ng lansones. At yan si Aling Marites. Buti na lang, to the rescue. Diyan pala siya, nag-harvest sila ng lansones mga kabanaba. So yan, nakadaan na nga po tayo. Natagpuan natin dito si Taba at si Aling Marites. At syempre may kasama din sila. So doon tayo magkadiretso sa nag-aararo. Yan, si Aling Marites at si Taba. Uy, baka na mas marami pa yung kain nyo kaysa sa harvest nyo ha. Ayos-ayos yun dyan. So yan, magkadiretso tayo. Sige lang ba? Liter na, liter. So yan, medyo masukal nga po. Pero sa mga susunod po, baka palinisan na natin ito. Unahin lang po natin yung pagtataniman. Kasi yung ating similyang mga gulay ay tumutubo na. Awa ng Diyos. Ito yung gate. Yan, ganyan. Sukal ka madamo yung ating pagtatamna ng gulay. So paalala po, pag tayo'y nagmumotor, wag nyo po akong gagayahin na nagsa-cellphone. Para lang po talaga to sa inyo. Kaya ako'y may hawak na cellphone. So yan yung mga bakod. Buti nga po na bakod na kasi talagang marami rin ditong hayop na pagala-gala, lalo na pa yung mga baka na bitaw. Ayan si Kunat.
tuloy-tuloy yung kanyang pag-aararo dito. So yun, finally mga kabanabana, nagpaararo na nga po pala talaga tayo, kasi noon pangarap ko lang yung ganito talaga. Parang hindi talaga pumasok sa isip ko na magtrabaho sa yung may mga boss, like mga opisina. Kasi na-train din ako ng lulo ko nung bata pa na magtanim-tanim. Siguro ako nga po yung nakakuha, although na hindi ako masyadong kasipagan, pero nasa linya ko po talaga yung pagpa-farm. So ngayon naisip ko po talaga na mag-convert na kami sa paggugulay, kasi sasabihin ko na rin po yung rason. So yan yung motor ko, yun si Kabanabang Nat, si Kunat na nag-aararo siya. So sasabihin ko na rin po talaga yung rason kung bakit nag-convert ako ngayon sa gugulayan kaysa sa pag-aalaga ng baboy. Pero bago po yan, ipa-front cam ko muna para syempre makita nyo rin ang aking kapangitan, charing mga kabaraba. So yun, dire-diretso yung pagpapaararo. So ito na yung natapos niya. Bago ko to ipapakross siguro, pagpatanim na. So ngayon, ipiprepare lang namin itong lupa para sa sabi nga ni Kuya Man, sumingaw. So yung ipa-front cam ko muna para sabihin ko sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit hindi muna tayo nag-alaga ng mga baboy. So yun, dito ako sa may Lilong. Yan, tapos yan na dito araro. So ayan, pre-cam ko na po. Pasensya na kayo mga kabanaba, wala akong videographer ngayon. Solo flight ito. Kaya po nag-convert, naisipan ko i-convert muna ito sa gulay, yung hanap buhay namin. Gawa ng nakita ko po kasi yung potensyal ng paggugulay dito, lalo na dito sa barangay namin. Maganda po yung lupa dito, tapos may mga extrang area katulad ng pinaararo na ito. Hindi na namin kailangan mag-rent ng lupa. Samantalang yung iba nga po nagiging successful sila, nagre-rent lang sila ng lupa. Pero okay na rin yung may kasabihan nga tayo, huli man, at least sinusubukan, di ba? So yun yung pagbababoy nga po pala mga kabanaba, na napagtanto namin ngayon dahil sa taas ng feeds. Wala na po kaming wala po kaming kinita, lalo na nakaraang batch. Ayun nga po, mas lamang pa yung puhunan sa feeds saka yung pagod. Syempre gumagamit din po kami ng electricity sa aming power spray, kasi nga kung mano-mano po, lalo pa malapit kami sa daan, sa tabing school, hindi po kakayanin ng mano-mano. Maraming tubig po ang makukonsume namin, lalo pa po kami hindi rin namin matiis na hindi kami maglinis, kasi ang paglilinis po nga namin, katulad ng binanggit ko sa mga nakaraang vlog ko, ay 5 beses minsan sa isang araw. Pinakamababa na po yung 4 na beses na paglilinis namin ng aming mga alagang baboy. Although na mag-aalaga pa rin po, pero yun na lang po ay pinaka savings. At saka syempre, 'di ba, sa pagugulay hindi po maiwasan minsan yung mga reject. So magababoy pa rin po kami, pero pailan-ilan na lang para hindi lang po mawalan yung kulungan. Kaya ayun. Tsaka minsan talaga, hindi lang minsan, madalas ngayon baba taas yung presyo ng baboy dito sa amin sa bayan ng Brooks Point. Unlike sa ibang lugar katulad sa Isabela na may sinusunod talaga silang presyo ng live weight na baboy. So yun, dito pumapatak lang po siya ngayon 120, pero tambak si baboy, ayun, mahirapan na naman po kunin ng mga taga-palengke, kasi pasukian din. Tapos yung iba talagang priority rin nila yung mga matatagal na nasuki.
Yun, kaya naisipan ko munang i-convert yung aming income, hanap buhay sa pagugulay. At syempre yung magiging katuwang ko kung sakasakali ay walang iba kundi si Kabanabang Kuya Manny. Ayan, thank you kasi siya yung magiging katuwang ko dito. At syempre si Daddy Marbs na rin, sila Kadili, sila Bayot na senior, yan sila yung aking magiging katuwang dito. So wala naman pong masama siguro kung susubukan, kasi parang nainganyo rin nga ako, 'di ba? Lalo pa nakita nyo may mini garden ako, yung post ko lang. Yung mini garden ko na po na yun, yung parang ginawa ko talaga siyang parang pinaka-sample kung ano yung kalalabasan ng aking mga gulay, yung aming mga gulay ni Kadili. So yun, nakita ko po na maganda talaga, basta maalagaan lang, lalo na kung laging malinis yung mga gulay, mabilis lumaki. Yun nga po yung transfer namin siya sa transfer namin sila sa lupa. Wala pong 1 month naka-harvest na po kami. Ganun po pala talaga kadali yung gulay, basta maalagaan lang nga po. At saka ang advantage lang po ng gulay ikumpara sa baboy, syempre mayroon tayong tinatawag na advantage at saka disadvantage. So yung advantage po ng gulay, basta maganda at hindi mataon na bagyuhin, ganon. Yung kalaban lang naman po yung peste at saka yung bagyo. Ang advantage po ng gulay, halos twice a week ang mag-harvest, unlike po sa pagbababoy na every 4 months, tapos hindi mo pa sure kung anong tinatakbuhan na kalakaran ng price sa palengke, kung matumal ba o mabenta, at kung gaano karami yun. Yun na nga po, hindi namin alam kung kailan bababa, hindi namin alam kung kailan tataas yung presyo ng baboy sa palengke, lalo na po pag nagsabay-sabay na naman harvest yung mga malalaking farm. So ang nasasagasaan po talaga is yung backyard pig, yung mga backyard lang, nasa backyard. So katulad yun sa akin, hindi naman matatawag na piggery kasi nga konti lang. So mataas na yung 20, 30 ganun. At saka lalo pa, diba, nakaraan, talagang sinubuka ko mga kabaraba, para sa inyong kaalaman, before ako mag-vlog, talagang namatay yung mga inahin ko, kaya yung napansin nyo na pinakamarami kong views, ano lang yun siya, anak ng mga inahin ni kuya. Wala akong sariling inahin nung time na yon, kasi nga yung malaking views ata yung daily routine. So yun, namatayan ako ng mga inahin sa tagal ko na nagbababoy. Almost, siguro kung hanggang ngayon meron ay nasa kamo na lang mga 9 years na tayo nagbababoy. So yun, thank you Lord talaga, kasi blessed pa rin ako, kasi nga binigyan ako ng opportunity na maisip ito yung ganitong magko-convert ako sa gulay. Kasi may nakapagpatotoo na dito, ay shoutout nga pala dyan kay Kuya Tata Alib sa Say Farming. Siya ang magpapatunay na napakaganda sa gulay basta maalagaan. So yun, kaya wala talagang imposible, basta focus lang sa ginagawa. Tapos yun na rin nga, kaya kinonvert na namin, sobrang taas na ng feeds, almost 2-3 na ang starter ngayon. Kasi Pilmi ko yung gamit namin dito, lalo na ako, Pilmi ko lover ako. Shoutout sa'yo, Pilmi ko feeds. Ayan, Pilmi ko 2-3 na ang start, kasi ang starter, 'di ba, sa Pilmi ko ay tawag nila Startex. So yun, 2-3 na dito sa amin. Tapos yung price ng baboy 120. Ayun, thank you talaga. Kaya subukan natin, 'di ba? Wala namang masama kung susubukan. At sabi nga, 'di ba? Kasi kung hindi natin susubukan yung mga bagay-bagay, mga kabanaba, wala ring mangyayari. At saka isipin nyo, magtiyaga lang kayo, magsipag lang. Mas maganda talaga, the best yung, hindi ko naman inaano na pangit magkaroon ng boss, pero mas maganda yung wala kang boss, 'di ba? Okay lang na nandito tayo sa bukid,
marumi man araw-araw, hindi tayo nakapag-makeup, hindi tayo nakapag-bihis na magaganda. Pero ang importante, hawak natin yung oras natin at saka, hindi tayo mag-aantay lang ng every 15 to 30 days bago tayo sasahod. Unlike sa mga office na yan, aantayin lang natin ng every 50 days or 30 bago tayo masasahuran. At ang advantage lang ng pagbubukid, pag talagang swinerte yung season ng ating pagtatanim, talagang napakaganda rin. Kaya yun, mas pinili ko talaga na magbuhay bukid lang kaysa trabaho sa labas. Yun nga, yung katulad ng nabanggit ko na may boss tayo. So yun mga kabanaba, sana nakapulot kayo ng aral dito sa aking mga pinagsasabi ngayon. Syempre dahan-dahan lang yung ating pananalita kasi nga nanibago na naman ako, di ba? Almost 1 month tayo walang upload, almost 3 weeks na walang upload. So pagpasensyahan nyo ng mga kabaraba kasi na busy din nga po. So yan nga po pala yung nilalakad-lakaran ko ay tapos na araruhin ni Kabanabang Natnat. So yun, dito muna tayo sa may motor. At saka pinagpawisan na rin po ako. So yun yung dahilan kung bakit nag-convert muna talaga kami. Lalo na ako. Basta sabi ko, may katuwang lang goods, di ba, na subukan muna natin yung paggugulay, lalo pa may matatam na naman tayo na sariling lupa. Kaya yun mga kabanaba, dito ako ngayon sa Kanyugan. So ayan mga kabaraba, nakasunod yung dalawang coops. Ayan si Daddy Marbs at si Senior na bayot. May dala-dala siyang lansones. So yun, nakasunod silang dalawa. Mamaya lalapitan natin yung gusto ko magsakay sa tractor. So yun, mamaya i-video natin, magsakay ka doon. Nang-hold up ako ng yan si sa daan. Daddy Marbs. Yan. Mag-hi ka naman de. Binigyan ka. So yan, mga kabaraba, buti na lang dumating si Daddy Marv. Siya muna yung kukuha ng camera sa atin at habang palapit tayo doon kay Kabanabang Kunat. At yan, tapos niya na yung dito banda. Doon na siya sa may pinakadulo. So yan, si Daddy Marv muna yung kukuha ng ating camera. Mga kabanaba, pagpasensyahan nyo na nakashort na ako. Nilalamok na rin. So nakikita nyo yan. Naararo na nga po ito at yung kumukuha ng camera ngayon si Daddy Marv. So pupunta tayo doon kay Kabanabang Kunat. So let's go mga kabanaba. Pagpasensyahan nyo na mga kabanaba, nakashort lang nga ako. Punta tayo doon. Kasi yung para sa inyo mga kaalaman mga kabanaba, yung nakalaang similya namin dito is siguro hindi bababa ng 3,000 puno na talong, kasi yung pinaka-priority namin ngayon itanim is talong muna mga kabaraba. So let's go. Punta natin siya. Ayan, naglinis pa nga po. Before kami magpatanim, ipapakrus natin ito. Hindi muna ngayon para makasingaw pa itong lupa na ating pagtatamnan. So yan, tapos yan na dito. Yung doon hindi pa. Dito tapos na rin pala banda mga kabanaba. Dito na po tayo. Mamaya sasakay tayo sa traktor pagdating ni Senior na bayot. So yan, nakikita nyo, malinis na nga ibang part kasi tapos na araro.
So yan si Kabanabang Natnat nag-aararo. At isang ano lang. Siya. Mga kabanaba, sa mga gusto nga po pala magpaararo, ito po yung tractor na ito. Tractor po yan ng ng barangay. Sa mga gusto magpaararo, per hectare or di kaya po kung gaano lang kalapad yung inyong papaararuhan, yun lang din po pala yung magiging bayad. At saka mura po ito siya kumpara sa mga private na mga traktura. Binili po na pala talaga ito ng barangay para yung mga farmer is makatipid din sa kanilang pagpapatraktor. Kaya big shoutout nga rin po pala sa pamunuan ng barangay Aribungos at syempre kay Cap Edgar. Thank you kasi isa siya sa mga kapitan na masasabi nating maaasahan din at mabait. At syempre nakikita nyo naman yung mga projects ng ating mga barangay at isa itong taong 2023, isa po ito sa mga naging project. Sorry rather 2022 po pala, pero bagong-bago pa siya. Syempre na aalagaan din, 'di ba? So sa mga kabarangay ko diyan dito sa barangay Aribungos, sa gusto po magpa-tractor, pumunta lang po kayo sa barangay at makipag-coordinate po kayo doon sa mga staff or di kaya kay Cap na gusto nyo magpaararo. So yan, ang magiging operator ng traktor ay si Kabanabang Kunat, si Kabanabang Natnat yung driver at operator niyan. Sa mga gusto magpaararo, malaki po talaga yung malilist yung mga kabanaba. So yan si Daddy Marbs. Antayin lang natin si Senior na bayot at syempre sasakay tayo sa traktor. So yun lang muna mga kabanaba. See you later again. So ayun na nga po mga kabanaba, pauwi na kami. Nag-decide si bayot na Senior na hindi na siya sasakay ng traktor. At syempre delikado rin, lalo pa malubak dito. Baka ikahulog niya pa. So for today's video mga kabaraba, yun lang po. Plinex ko sa inyo yung dahilan ng kung bakit di na muna kami mag-aalaga ng sobrang daming baboy. Then plinex ko po din sa inyo na finally nakapag-paararo na po tayo. Siguro mga next week magpapakrusa po tayo. Then ipiplex ko rin yun sa inyo. Tapos magpapatanim tayo. Wag po kayong mag-alala. Yung journey ko po dito sa pagugulayan, syempre makikita nyo rin yan. Lahat ng mula pagtanim, ipiplex ko rin po yan sa inyo. So yun lang po mga kabaraba for today's video. Sa mga walang sawang sumusuporta sa aking munting YouTube channel, thank you very much po. Ingat po tayong lahat. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sa aking munting YouTube channel, please subscribe. Kabanaba nyo, Jack Edora. So, yun for today's video mga kabaraba. Yun lang po muna. Ingat po tayong lahat. God bless. See you to our next video mga kabaraba.